So yun, kamakailan nga lang mga Ken Nation ay nag-viral ang post sa social media na itong isang netizen kung saan ayaw daw tanggapin ng isang shopping mall ang kanyang bagong 1,000 pesos na polymer banknote. Ito ay dahil nakatupi daw ito. Syempre, ang mga marites at ang mga sulsol sa Facebook, kasama na tayo doon. Papahuli ba naman tayo? So nag-comment at nag-share nga tayo dyan ng mga post at ng mga memes patungkol dyan. Sa video na ito, pag-usapan natin itong mga 8 bansa na nauna nang gumamit ng mga polymer banknotes at ano nga ba ang advantage nito kumpara sa mga paper bills. Syempre, bago yan, abay mag-subscribe ka na sa ating channel para lagi kang updated pag may mga bago tayong upload. Ang hindi magsusubscribe, walang 10,000 kay Cayetano. Gago! Taliwas nga sa mga viral na post sa Facebook, nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat daw ay tanggapin ang mga bagong 1,000 pesos kahit pa ito ay naitupi na. Pero naglabas din sila ng mga alituntunin na dapat sundin upang mapangalagaan ang mga polymer banknotes na ito. Ilan nga dyan ay bawal ang pag-stapler, paglukot, pagpunit, pagtatali gamit ang rubber bands at ang pag-deface o ang pagsusulat sa perang ito. Ang mahuhuling ang gumawa nito ay maaaring maparusahan o magmulta. Inaasahan nga na mas marami pang lalabas na 1,000 peso polymer banknote sa circulation mula April 2022. Pero ano nga ba ang polymer banknote at ano ang mga advantages ng paggamit ito? Ayon sa Wikipedia, ang polymer banknotes ay ang pera na gawa sa synthetic polymer katulad ng baxially oriented polypropylene. Sa makatawid, ito yung mga pera na gawa sa plastic polymer. Mas marami itong security features kumpara sa mga nakasanayan natin na perang papel. Sa paggamit ng polymer banknote, inaasahan na mababawasan ang counterfeiting problems at ang pamimeke sa mga perang ito. Mas matibay at mas tumatagal din daw ang perang ito na nakakatulong pa sa ating kalikasan. So ayon nga sa mga pag-aaral, tumatagal ito ng halos 2.5 times kesa sa perang papel. Kahit pa may kamahalan ng paggawa nito, naniniwala sila na mas makakatipid ang bansa sa paglipat sa pera na ito na gawa sa polymer plastic. Sa ngayon, meron ng nasa halos 57 na bansa na gumagamit na ng polymer banknotes at sa mga susunod na buwan nga ay madadagdag na rito ang Pilipinas. So narito ang 8 sa mga naunang bansa na gumamit na ng polymer banknotes. Number 8, Australia. So ang bansang ito nga isa sa mga naunang gumamit at nag-issue ng polymer banknotes simula pa noong 1988. Sa ngayon, ang Australian dollar notes mula sa 5, 10, 20 at 100 ay gawa na sa polymer. Unang i-develop ng Reserve Bank of Australia ang kanilang modern banknotes at ini-issue naman ito ng Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization bilang currency ng bansang Australia. And then nakumpleto nila ang full series ng mga perang ito from 1992 hanggang 1996. Number 7, Papua New Guinea. Ang currency ng bansang ito ay ang Papua New Guinean Kina. Ito ay gawa din sa polymer. Nagsimula sila sa pag-issue ng polymer banknotes noong 1991, kasabay nga ang commemoration ng 9th South Pacific Games na ginanap noon sa kanilang bansa. Sa kasalukuyan ay polymer na ang mga pera nila mula sa 2, 5, 10, 20 at 100 na denominations. Simula noong December 31, 2014 ay hindi na tumatanggap ng perang papel ang Bank of PNG dahil wala na ang halaga ang mga perang papel na ito. Number 6, New Zealand. Ini-issue at i-convert ng bansang ito ang New Zealand dollar sa polymer banknotes simula noong 1999. Noong 2015 ay naglabas ang New Zealand ng banknotes na tinatawag na Brighter Money. Kinilala rin ang kanilang $5 sa pera nila bilang Banknote of the Year noong 2015. Ito ay mula sa 40 eligible designs mula sa 20 countries.
Sa kasalukuyan ay polymer banknotes na ang 5, 10, 20, 50 at $100 notes ng New Zealand dollar. Number 5, Romania. Noong 2003, nag-convert din sa polymer notes ang bansang ito ng kanilang currency na Romanian leu. Sila ang kauna-unang bansa sa Europa na nag-adapt sa ganitong uri ng pera. Gayunpaman, sa kabila ng mga security feature ng polymer banknotes, ang Romania ay nabansagan bilang the largest forger of plastic banknote. Sa buong mundo yan dahil nga sa maraming kaso ng pamimigay nito sa kanilang bansa. Sa kasalukuyan ay nasa polymer plastic pa rin ang kanilang mga pera na ini-issue ng National Bank of Romania mula sa 1, 5, 10, 50, 100 at 500 na denominations. Number 4, Sultanate of Brunei. Dahil sa malawakang pamimeke at counterfeiting ng pera sa bansang Brunei, inadapt nila ang mga perang plastic polymer noong 2004. Nag-issue sila ng mga Brunei dollars sa mga polymer banknotes mula sa 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000 at 10,000 Brunei dollars. Noong 2005, nabigyan ng Gold Medal Award mula sa 22nd National Print Award ang kanilang $100 banknote dahil sa series of security features nito. Number 3, Canada. Noong 2011, nagsimulang mag-issue ng Canadian dollar polymer banknotes ang Bank of Canada. Ilan sa mga rason ay ang security features, cheaper cost at ang durability ng perang gawa sa polymer. Sa kasalukuyan, ang mga denomination ng 5, 10, 20, 50 at 100 Canadian dollars ay gawa na sa polymer. Noong 2011, tinawag nga nila itong Frontier Series. Number 2, United Kingdom. Noong 2016, sinimulang mag-issue ng Bank of England ng 5-pound polymer note. Ito ang unang beses na naglabas sila ng perang gawa sa polymer plastic at ginamit sa England at sa Wales. Noong 2021 naman ay inilagay na rin ang kanilang $50 note bilang plastic polymer or plastic currency. Sa kasalukuyan ay nasa polymer plastic na ang British pound denomination nila mula sa 5, 10, 20 at 50. Ilan sa mga dahilan ng pag-switch nila sa ganitong uri ng pera ay ang mas malinis, mas safe at mas durable na plastic money. Number 1, Vietnam. Noong 2003, sinimulang ilabas ng State Bank of Vietnam ang mga polymer banknotes sa bansang ito mula sa dating gawa sa cotton fiber ng mga Vietnamese dong. Ginawa nila ito sa paniniwalang mababawasan ang cost of printing ng kanilang pera. Marami sa mga taga-media, lalo na ang mga dyaryo, ang naging kritiko sa ginawang ito ng Vietnam pero hindi natinag ang gobyerno at binigyan pa nga ng sanction ang mga kritikong ito. Sa kasalukuyan, tinatanggap pa rin nila ang mga perang gawa sa cotton fiber pero bibihira na rin gumagamit ito dahil medyo mababa na nga ang value nito. Ang mga polymer banknotes na available sa Vietnam ay may mga denomination mula sa 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 at 500,000 Vietnamese dong. Dito sa atin sa Pilipinas, medyo mainit nga na pinag-uusapan ang bagong 1,000 peso polymer banknote dahil sa samot-saring issue na nakapaloob dito. Sinabi nga na bahagyang mas malaki ito kesa sa mga nakasanayan nating 1,000 piso. Pero siguro, gawa-gawa lang nila ito para makalimutan natin ang pangakong ayuda na 10,000 kada pamilya ni Alan Peter Cayetano. Oops, syempre joke yun. Gago! Alright, kung nagustuhan mo ang video na ito kaibigan, huwag mong kalimutang i-hit ang ating like button. At hanggang sa mga susunod natin mga video, maraming salamat sa suporta at panonood.